Lahat ng mga bansa ay haharap sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. O Jesus, lahat ng mga bansa ay haharap sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. O Jesus, purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. O Jesus, o Jesus. Lahat ng mga bansa ay haharap sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo
sa luklukan. Purihin ang tunay. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Parang maraming ngayon maraming gininaw. Maraming late. Sige po, advante na lang tayo para pag dumarating yung mga wala pa, meron silang pwesto sa likod. Hello po sa mga nasa online. Kamusta ka na? Yun po ang ating tunog. Tugtog. Amen. Sige po pa, topic ngayong katabi kapatid. Handa ka na ba sa ating Disciples Night? Ano sagot? Ha? Hindi sumagot? Tulala lang. Ayan. So, sige po dadako tayo sa ating mga testimonies. Alam ko lagi may mga pakulo sila pa SM kapag ka magte-testify. Pero sa bawat isa, meron bang nakaprepare ngayon na gusto talaga niyang magpasalamat sa Panginoon? Si Kuya Paul daw? Ayan, pala pa natin si Lord sa buhay ni Kuya Paul. Ayun na po talagang nagpapasalamat ako kay Lord talaga kasi kanina nagpa-laboratory po talaga kami. 11 session po yun. At praise God po talaga yung pinag-pray ko siya nung gabi. Ang isa lang po yung mataas kaya tutuloy po talaga yung pananampalataya natin sa Panginoon at yung mga praise natin minsan merong hindi talaga dinidig. Meron talagang oro mismo na agad inaano ni Lord. Kaya ayun din, tsaka din nung nakaraan din nung tumaas na naman nung yung BP ko, nag-160 to 110. Yun na, talagang iba na talaga yung pakiramdam ko. Tapos nung pinag-pray nga daw ako dito, pagdating po namin sa Perez, naging normal po siya 120/80. Kaya praise God po talaga kay Lord talaga. Yung pananampalataya lang po na wag po natin bibitawan para sa Kanya. Yun lang po. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Oo, nung time na yon pinag-pray natin, di ba, si Kuya Paul. Tapos nagulat tayo, maya-maya, nandyan. Pumapasok siya sa church. So, praise God. Meron pa po ba? Gusto magpasalamat sa ating Panginoon, tawag dito? Sulitin nyo yung time kasi wala tayong kaagaw. Tayo-tayo lang, oh. Ay, sige, si Angie. Sige pa pala pati si Lord sa buhay ni Angie. Nagtitingin lang po ako sa Lord kasi meron po akong mga prayers na pinapanalangin talaga sa Kanya. Sa lahat po ng prayers ko, ilan po yung mga nasagot ng Lord din. Ayun nga po, nagtutuloy-tuloy na rin ako sa work ko. Pero hindi ko nakasama si Ate Myra. Nag-iba na po kami ng landas. Ayun lang po, nagtitingin ako sa Lord kasi sa prayer ko na yun nga po, yung magko-work po ako din, magkaroon din ako ng consistent na, syempre yung pagtatize din po. Pinagpipray ko sa Lord na bigyan niya ako ng work na talagang makakapag-commit ako sa pledges, tawag dito sa tithes, sa mga bayarin. Yun lang po, nagtitingin lang ako sa Lord kasi isa siya sa mga panalangin ko talaga dati pa. Thank you po. Amen. Ayan, welcome po sa ating mga kasamahang dumarating. Ay, meron pa po ba? Ayan, si Julie. Palaparin si Lord. Hello po. Hi, hello. Ayan. Gusto ko lang po mag-testimony kasi hindi naman siya hindi siya about sa financial, hindi siya about sa mga Pero about siya sa discipleship. Yan, kasi si Lord sobrang na-amaze lang ako kung paano niya ako ginagamit ngayon. Gusto ko lang i-testify yun kasi akala ko kasi hindi ko kayang mag-share sa mga nakaka-intimidate na mga tao. Pero inalaw ni Lord na mangyari yon. Sa school po, yan, nagano po ako. Kasi ako po hirap po ako sa communication. English pa. English pa. Narinig ni nanay yun. Alam ni Bas, yun kung gaano ako kahirap na mag-share ng ibang language na gamit. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord kasi kahit pala meron tayong mga ganong kahinaan, pwede pa rin tayong gamitin ni Lord. Kaya ayun po, wag po tayong matakot na magpagamit sa Lord kahit sa mga nakaka-intimidate ng mga tao pa sila.
Amen. Tama, nag-visit ako sa core ni Julie, tapos nag-English siya. So, you know. Pero nakaka-bless kasi hindi ko siya nakitang ganon. So, nung nag-visit ako sa core, sabi ko, kaya pala ni Julie yon. So, pwede pala tayong mag-English service. Yes! Tsaka, si Julie ang ating speaker. Interpreter ni Brother Warwick. Pwede. Pero yan, nakakatuwa si Lord kasi sa iba't ibang aspect talaga ng life, if we are obedient to Him, if we remain faithful to Him, hindi talaga tayo binibigo ng Lord. Amen ba? Ako naman, testimony ko siguro, victory over the enemy. Kasi parang for the past weeks, parang ang daming attacks ng kaaway sa mind, sa situations. Pero, the Lord is faithful. Pag alam mo talaga yung word ni Lord and kilala mo si Lord, hindi ka basta masisway ng kahit na anong attacks of the enemy. So, isa yun para sa akin, victory. Kasi pwedeng, kapag ka di ba, na may sinabi sa'yo yung kaaway o kaya may sitwasyong hindi maganda, pwede ka talagang mawala sa church eh. Kahit matagal na Kristiyano ka or bagong Kristiyano ka. Pero kung talagang kilala natin si Lord, magkakaroon tayo lagi ng dahilan para manatili. Tama ba? And nasa atin yung victory. Kasi nga, nasa atin yung victorious God. So, yun lang. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi hindi siya bonggang bagay katulad ng mga shinare. Pero victory for me is, yun nga, nagpapatulong sa akin para makapagpatuloy sa Kanya. Alam kong gano'n din kayo, amen ba? May mga dinaanan din kayong victory, over the enemy, amen. Amen. Sige po, dahil dyan, tayo po ay patuloy na sound check. Patuloy na magpuri sa Panginoon. Tayo po ay tumayong lahat. Sino po ready na? Parang hindi naman. Sige po, palapati ating mga kamay. Sige po, at banggitan natin si Lord. Sabihan natin si Lord ng ating mga papuri. Sige po, magsabi tayo ng papuri sa Panginoon. Hallelujah, Lord, we praise you, Jesus. Habang pinapalakpak po natin ang ating mga kamay. Sige po, palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah, we praise you, Jesus. We glorify you, O Lord. We lift your name in this place, O God. Hallelujah, Lord God. We continue to acknowledge that you are the God of victory, Panginoon. Ikaw yung Diyos namin na hindi nagbabago. Same yesterday, today, and forever, O God. Hallelujah. Kaya ikaw po ay karapat-dapat sa aming papuri at pagsamba, O Lord. Hallelujah. Sige po, patuloy nating papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Amen. Bago po, kung bago to sa kanila, kung bago po sa inyo yung awiting ito, yung praising natin. Ayan. Pero ang title nito ay Masayang Maglingkod. Sino po dito masayang maglingkod? Nasasayang maglingkod sa Panginoon? Ako sometimes. Amen. Kasi minsan, di ba, hindi naman laging masaya. May time na down tayo. Pero dito sa song na to, na-remind ako ulit na above all else na ginagawa natin, mas masaya pa rin talaga na naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen. It's the best thing na pwede natin gawin sa buhay natin. Amen. Dahil dyan, samahan niyo po kami na umawit sa Panginoon. Sama-sama tayong magpuri sa Panginoon sa gabing ito. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Habang pinupulay ko ang iyong mga salita, habang minamasdan ko mga gawa mong tanga-hanga, ganda ng araw sa umaga at sa gabi.
Papuri sa Panginoon. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ay aming pupurihin, sasambahin. Hallelujah. Sama-sama po tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y siya'y laging tapat. Walang kapantay ang Panginoon sa aking buhay. One church, dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat. Walang kapantay ang Panginoon. Amen. Sa ating buhay, come on, dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Sige po, patuloy nating dakilain ang ating Panginoon. Dakila siya. Dakila siya. Hallelujah. Dakila siya. Dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Minsan pa po sabihin natin, kahit maglaho ang Buong mundo. Sige po, let's declare. Tanging si Jesus ang sandigan ko. Kahit maglaho. Kahit maglaho Sige po, let's worship the Lord. ang Mundo. Yes, oh God. tanging si Jesus ang Sandigan ko. Kahit maglaho. Kahit maglaho. ang buong Mundo. Tanging si Jesus ang sandigan ko. Alam niyo po, totoo yung sabi sa lyrics eh. Maglalaho kasi yung mundo. Maglalaho yung mundo. Yung bahay natin, yung mga kapitbahay natin, yung pinundar natin, yung building na to, lahat to maglalaho. Pero ito yung pinangahawakan natin, merong isang magre-remain. Merong isang mananatili, may isang panghabang buhay. At yun po ay ang salita ng Diyos. Yun po ay ang Diyos. Kaya nag-speak sa akin yung bridge na Lord, kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Kaya kahit maranasan ko yung hirap ng tribulation dito sa lupa, hindi ako matitinag. Amen ba? Hindi tayong mawala sa Panginoon dahil makakakapit tayo sa Kanya. Amen po. Kaya habang kinakanta natin to, pwede bang let's declare with faith na Lord, ito yung gagawin ko na kahit maglaho yung buong mundo, pangahawakan kita, sasandigan kita, hindi ako mawawala sa'yo. Sige po, awitin natin. Kahit maglaho. Sige po, taas natin ating mga kamay. kahit maglaho ang buong mundo. Tanging si Jesus. Tanging si Jesus ang sandigan ko. Kahit maglaho. Kahit maglaho
po, panghawakan natin. Mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya. Yes, oh Lord. Dakila siya. Pinupuri ka namin, oh God. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Yes, oh Lord. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Amen. Dakila siya. Yes, oh Lord. Dakila siya. Dakila siya. Amen. Dakila siya. Hallelujah, Jesus. Dakila siya. Sige, palakpakan natin si Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah na meron kaming napakadakilang Diyos, Panginoon. Hallelujah na aming masasandigan, aming makakanlungan, Panginoon, na hindi kami itataboy, O God, na mag-iingat sa amin, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. And we continue to glorify you in this place, Panginoon. Patuloy na itinataas namin ng iyong pangalan, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Sige po, patuloy tayo mag-worship sa Panginoon. Hallelujah. Puri ka namin, Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kalukuran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo, O Panginoon. Pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas
patuloy tayong magsuko sa Panginoon. Hallelujah. Yes, O Lord. Kami ay para sa iyo. Lahat sa akin iaalay sa iyo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Iaalay sa'yo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Sige po, patuloy natin i-express ang ating surrender sa Panginoon. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Yes, O Lord. Panginoon, nakikita mo ang aming mga puso, O God. Hallelujah. Lord, help us, O Lord, na alisin yung aming mga selfish desires, O God, in Jesus' name. Alisin namin, Panginoon, yung mga bagay na pang makapang sarili, Panginoon, in Jesus' name. And hayaan mo kami, Lord God, na buong buhay namin, buong puso namin at kaluluwa, O God, ay patuloy namin maibigay sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, ma-raise up mo kami as your army, as your true disciples, Panginoon, in Jesus' name, nalalaban hanggang sa huli, Panginoon, na mananatiling tapat hanggang sa wakas, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kinocultivate mong puso sa amin sa oras na to, sa heart of a servant, Panginoon, na inaayos mo sa amin sa gabing ito, O Lord. Hallelujah. And prepare us, O Lord. Ihanda niyo po kami, Panginoon, sa pagtanggap ng inyo pong salita, O God, in Jesus' name. Lord, we ask for wisdom. We ask, O God, for divine revelation, Panginoon, in Jesus' name. Na as we study your word, Panginoon, patuloy na makuha namin, Panginoon, talaga yung pinakanais mong ipahiwatig, ibigay sa amin, Panginoon, in Jesus' name. Nire-review ko po lahat ng kalutangan in Jesus' name. Lahat ng acne, O God, yung alam ko na yan na spirit, O Lord, I rebuke it in Jesus' name. Self-righteousness, anti-Christ spirit, O God, I rebuke it in Jesus' name, O God. In Jesus' name, Lord God, I pray na yung place na ito ay maging training ground, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Mahasa namin yung sword of the Spirit, yung sword namin na panlaban, Panginoon, in the last days. So God, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil ka rin nakapahanda, Panginoon, na kami i-equip, Panginoon. Thank you, O God, hallelujah. And we acknowledge you, Holy Spirit. Alam namin, Panginoon, na hindi namin kayang maging matagumpay sa gawain ito kung wala ka. Hindi namin kayang marinig ang Panginoon kung wala ka, O Lord. Hallelujah, hallelujah. We ask you, Holy Spirit, na gawing malambot yung puso namin. We ask you, Holy Spirit, naging gawing sensitive, O God, yung aming tenga, Lord God, sa still small voice mo, O Lord, in Jesus' name. Convict niyo po kami, Panginoon, sa salita mo sa gabing ito, in Jesus' name. Hindi lang sa amin nandito sa church, Panginoon, pero pati sa mga nasa online, O God, in Jesus' name. I pray, O Lord, na tumagaw sa kanila, Panginoon, yung salita mo, O God, wala ring makadistract sa kanila, nasan mang silang lugar sa oras na ito, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Nilulukuban po namin ng banal mong dugo ang buong gawain ito. Ito po ang aming dalang
manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. to life. Every chain is breaking free. Every promise came through for me. Look at all that Praise, praise. this is only just Ayan, so hindi na parte papatagalin. Tayo po ay nasa continuation ng topic po ni Ate Myra. Tama ba ikaw nag-topic last time? So sige po, pwede po tayo lumapit na lang sa mga kapatid natin sa pananampalataya. O sige, hindi tayo magsisimula hanggang di po kayo tumatayo. Lapit po tayo. Ang daming tao sa likod eh. Daming upuan. Maupo po yung mga hindi part ng prod, ng admin. Dito po tayo sa congregation. Yan, salamat po. So, ang ating pong speaker for tonight ay isa po sa primary ni Pas J. Siya po ay part ng worship team at isa naman talagang nakaka-bless na tao, mapa-discipleship man o sa kanyang personal life. At siya po ay ang sinisipat ng kanyang member na si Kuya Paul. Sabi ni Kuya Paul, siya ba? Sige, welcome natin si Kuya Aki, aka Buds Lucas. But nothing filled the space till your love broke through. Now I'm caught up in your Amen. ways. Ain't no love like this, no love like this. Jesus, you're the one that my soul won't miss. You lift me up when the world feels heavy. Hold me steady. You're always Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. And sa mga kasama po natin sa online, ako po si Brother Aki Lucas. Sa mga hindi po nakakilala. Ayan, sige po, tayo po ay manalangin muna sa oras na to bago tayo mag-start. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa oras na ito, Panginoon. We praise your name, O Lord God. We exalt you, O Lord God. Holy Spirit, we continue to acknowledge you, O Lord God. You are our great teacher, Panginoon. Ikaw yung magbibigay sa amin ng wisdom and understanding, Panginoon, para maunawaan yung mga salita mo, Panginoon. Open our eyes, Lord. Open our hearts, O Lord God, so we can see you face to face, O Lord God. We want to encounter you, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw yung mag-glorify sa gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, it's an honor po na makatayo muli sa harapan na makapagturo sa ating Disciples Night. So, ito pong topic natin ay continuation lang ng January series natin na Jesus Will Not Fail. Ayan. So, ang title na natin, hindi ko na po patatagalin, sa ating week 1 ngayong February, Through the Lens of the Scriptures, yung pinaka-title ng ating topic. Sa Tagalog po, gumawa ko ng Tagalog, pagtingin o pag-unawa sa mga bagay ayon sa salita ng Diyos. Amen. So ngayon, pag sinabing through the lens of the Scripture, ibig sabihin po ay hindi natin hinuhusgahan ang mga pangyayari, problema, katotohanan, base lamang sa opinyon ng tao o sa mga nangyayari sa mundo, kundi tinitingnan natin lahat batay sa itinuturo ng Biblia. Kumbaga po, sa topic na ito, ang magiging standard po natin is yung Bible. Amen? Kasi po maraming tawag dito, pananaw, perspective sa mundong ito na salungat sa sinasabi ng standard, which is yung Bible. Amen? Excited po ba tayo? Sa ating pong objective, sabay-sabay nga po natin basahin yung objective natin. Sige po, 1, 2, 3, go. Amen. So layunin po ng ating mensahe na hikayatin ang bawat mananampalataya na tumingin sa buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon po, mas malalaman natin kung paano po ba natin gagamitin ang Bible bilang ating standard o pamantayan sa ating buhay. Amen? Gusto po ba natin yon? Na maging ang standard po natin sa mga decision-making na ginagawa natin is yung Bible. Amen. Sino po may dalang Bible? Amen. So sa ating pong introduction, meron na po akong tanong dito. Paki-flash nga po yung tanong. Sige nga po, sabay-sabay natin basahin yung tanong. Amen. Kapag daw po may pinagdadaanan tayo sa ating buhay, ano daw po yung sinusunod natin? Sariling isip ba natin o sinasabi ng mundo o ang salita ng Diyos?
Sino magsasabing sariling isip sa ngayon? Yung sinusunod mo. Ay, wala. Galing Puro ata sa sinasabi ng Diyos. Sa salita ng Diyos. So, walang pakialam sa tanong ko. Parang nalilito kayo. Sabi dito kasi, sa tanong natin, kapag may pinagdadaanan tayo sa buhay, alin ang sinusunod daw natin? Sariling isip ba natin at sinasabi ng mundo o ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sa ngayon po, taas nga po ulit yung kamay ng sa isip lang. Siyempre, nahihiya, di ba? Sa kamay. Sa salita ng Diyos. Wow. Yung iba, gitna. Parang walang sagot yung iba, Ayan. So, ngayon po, makikita natin yung sarili natin. I-assess po natin yung sarili natin. Kasi, magbibigay ako ng example. Halimbawa, kapag may nakasakit sa atin, ano yung nagiging natural na reaksyon natin? Nagagalit, tama po ba? Ano yung sinasabi ng mga tao kapag may nakasakit sa'yo? Uy, huwag kang papayag na ginaganyan-ganyan ka. Di ba ganun yung sa mundo? Saktan mo rin, di ba? Kanang ganon. Di ba? Gantihan mo, di ba? Ngipin sa ngipin, di ba? Kalabugan mo din, di ba? May mga ganon. Pag sa mundo kasi, ganun yung nagiging ganun kasi yung pananaw ng mundo. Kapag sinaktan ka, gantihan mo. Tama ba? Pero ano yung sinasabi ng Bible? Kapag sinaktan ka, iharap mo pa daw yung, halimbawa sinampal ka, iharap mo pa daw yung kabila. Ano pa yung sinasabi sa Bible? Magpatawa daw po tayo. Amen? Nakikita po ba natin? Nai-apply po ba natin sa buhay natin? Sino po ba dito kapag nasaktan doble agad yung pananakit niya? Parang nakaka-relate yung mga person na kapag sino ba yung mga sinasaktan dito? Tama pa, minsan kasi ganun yung nagiging respond natin kapag nasasaktan tayo. Yung standard ng mundong ito na kailangan gumanti ako. Tama ba? Kailangan hindi ako maapi. Tama po ba? Nakaka-relate po ba tayo? Sabi nito, ang mundo daw po ay nagtuturo na unahin ang sarili at ipaglaban ang gusto natin. Ganun lagi yung ilalagay niya sa mind natin. Ang kailangan hindi ka maapi, 'di ba? Kailangan hindi ka papatalo. Ganun daw po sa mundo. Pero sa Bible daw po, dapat kapag ginagawa natin yung pamantayan ng Bible, halimbawa nagpapatawad tayo, hindi tayo lumalaban, ang gumagawa daw po nito ay makakaranas ng kapayapaan at nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Gusto po ba natin makasunod sa kalooban ng Diyos? Gawin po natin pamantayan yung Bible. Ngayon po, mas mauunawaan po natin yung pinaka-topic natin sa ating key verse. Sino po may mga Bible dito? Mateo 24:45 to 51. Ayan. Ang title po nitong part na to sa Bible, dapat palaging maging handa. Sino po yung pwede magbasa kasi medyo mahaba ito. Na nga lang po sa likod na lang kasi may mic sa likod Pabasa nga po sa likod. Kay Ate Krisha na lang kasi siya na para po marinig natin kasi medyo mahaba Praise. Sound check. Yan, Matthew 24, verse 45. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Verse 6, pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Verse 47, sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Verse 48, ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Verse 50, babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Verse 51, bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Do'y tatangis siya at magangalit ang ngipin. Amen. Naintindihan po natin yung
binasa natin sa ating key verse. So gumawa po ako ng maiksing buod para maintindihan natin. Dito po, sabi dito, ipinapakita sa talatang ito na ang tapat na lingkod ay patuloy na gumagawa ng tama dahil handa siya sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Samantalang ang masamang lingkod naman ay naging pabaya at naparusahan dahil inakala niyang matatagalan pa ito. Paalala ito na mamuhay tayo ng tapat at handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? So, sino gustong maging, makasama ka sa faithful servant? Kaysa dun sa, dalawa kasi pag-uusapan natin ngayon, isang faithful servant at saka isang wicked servant o yung masamang alipin o lingkod. So dito, sa mensahe na to, tuturuan tayo ng Diyos na maging handa tayo. Kasi lagi nating naririnig na malapit nang dumating ang Panginoon. Tama po ba? Malapit nang dumating si Jesus. Ako po, bata pa lang ako, naririnig ko na yon. Tama po ba? Sindi ganun, pa lang siya. Bata-bata pa siya, naririnig na niya yung malapit nang dumating ang Panginoon. Amen? Tama po ba? Kaya ang tendency po dahil hindi pa talagang, halimbawa, matagal na nating narinig na malapit nang dumating ang Panginoon, ang nagiging tendency po ay hindi tayo nagiging handa. Kasi parang ang mindset natin, hindi pa naman dadating si Jesus. Tama? Parang matatagalan pa naman. Tama po ba? Kaya ang nangyayari sa atin, nagpapabaya tayo. Tama po ba? Or ginagawa natin yung mga bagay sa mundong ito dahil akala natin ay mamatagal pa naman dumating si Jesus. Tama po ba? Sino po yung nakarelate na minsan nagiging kampatin tayo kasi parang baka 2030 pa, mga ganun, di ba? Baka matagal pa, gagawin ko muna yung gusto ko. So ngayon po sa oras na ito, i-assess natin yung sarili natin kung nasa tapat po ba tayo na lingkod or nasa masamang lingkod tayo. Kasi kapag nasa masamang lingkod tayo, kampante tayo, ay parang matagal pa bago dumating si Jesus. Gawin ko muna itong gusto ko, saka na lang ako magsisisi. Meron po bang ganun dito? Saka na lang ako magre-repent kapag yung nagbabaksakan yung mga bituin. Di ba? May mga pero ang tapat daw po na lingkod ng Diyos ay handa sa lahat ng oras. Gusto po ba natin maging ganon? So, sabi dito sa mensahe natin, mauunawaan daw po natin na ang lahat ng mga bagay na ito ay kailangan mangyari. Yung mga sinasabi sa salita ng Diyos. Kasi talagang darating ang Panginoon at mangyayari talaga ito. So ngayon, kung sabi nga doon sa mensahe natin, kung ngayon parang hindi komportable yung sitwasyon mo, mas lalong magiging hindi komportable. Kung ngayon parang natatakot ka na sa panahon ngayon, mas magiging makakatakot pa yung mga maaaring mangyari pa. Pero huwag po tayong matakot dahil ito po ay nagpapatunay na totoo si Jesus. Amen? At totoo ang mga sinasabi niya sa kanyang mga salita na talagang babalik siya. Amen? Sa halip po na matakot tayo, dapat maging excited tayo. Paano tayo magiging excited? Dapat ay lagi tayong handa. So ano na kailangan natin gawin habang nagaganap ang mga bagay na ito? Number 1, sabi, maging tapat at handa sa paglilingkod. So para habang ngayon, di ba, hindi pa natin nakikita na talaga bang nangyayari. Pero meron na tayong nababalitaan, tama ba? Sa ibang bansa, di ba, merong mga bansa, laban sa bansa, di ba, may mga digmaan, merong persecution sa ibang mga, sa ibang bansa, tama ba? Sa atin dito, wala namang persecution, pero merong mga false teaching, false gospel, tama ba? So, nakaka-alarma or merong talagang meron nang nangyayari at nangyayari na ngayong mga bagay na sinasabi sa salita ng Diyos. So, kaya kailangan natin maging handa at tapat ng lingkod. Tulad ng sinasabi dun sa Mateo 24:46, di ba? Sabi dun sa, basahin ko nga ulit, sabi dito kasi sa 46, pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siya ng tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. So, bawat isa po sa atin, ganito yung gusto mangyari ng Panginoon. Maging tapat po tayo. Nalingkod na patuloy na gumagawa at naglilingkod kahit hindi nakikita ng iba sapagkat alam niyang babalik ang Panginoon sa anumang oras. Amen? Dapat daw po maging ganun tayo .
Kasi minsan nagiging kampante tayo na katulad ng binanggit ko kanina, parang matagal pa naman. Kaya hindi tayo nagiging handa. Amen. Kaya hindi tayo nagpapaka 100% balasik or 100% faithful sa Lord dahil iniisip natin na parang hindi pa naman talaga darating. Dahil nung pa yan, narinig ko na yan eh. Pero ito daw po yung sinasabi sa salita ng Diyos na mangyayari talaga ito. Paano kung nangyari yun nang hindi ka handa? Ano mangyayari po sa atin? Katulad nung masamang, di ba, nung nabasa natin kanina, ano daw po nangyari doon sa masamang lingkod? Di ba nagulat siya na bigla na lang dumating ang Panginoon? Yung kanyang yung boss niya, bigla na lang dumating. Tama ba? So paano kapag dumating bigla ang Diyos na hindi tayo handa? Ano tayo? Di ba nga tayo? Papupunta tayo sa impyerno. Or maiiwan tayo. Hindi ba agad mapunta sa impyerno, pero maiiwan tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Gusto mo ba nating maiwan? Tanong mo mga katabi mo, gusto mo bang maiwan? Bakit? Tanongin mo, handa ka ba? Sino po magsasabi na handa siya sa oras na to? Pag dumating ang Panginoon, yung malakas ang loob na magtataas ang kamay, handa ako, 100%. Yon, si Pastora, saka sino pa ba yung nakita ko nagtaas? Yon, maging kayo proud. Di ba kayong talaga ba, ligtas ba ako? Di ba? Parang parang dadalawang isip ka pa, ligtas nga ba ako? So kung ganun po yung naramdaman natin ngayon na parang nag-alanganin ka magtaas, baka po wala pa tayo dito sa tapat na lingkod at tinuturuan tayo ng Lord na maging ready. Amen. Parang paalala or warning sa bawat isa sa atin. Ay baka hindi pa pala ako handa kasi kampante ko. Amen? Amen. Baka ginigising tayo ng Lord. Amen. Sa number 2 po, sabi dito, huwag maging pabaya at makasarili katulad ng wicked servant. Sabi po yun sa Mateo 24:48 to 51. So, ang wicked servant daw po ay naiinip kasi lagi niyang naririnig na, ito ngayon nabanggit ko kanina, lagi naman niya naririnig na babalik na ang Panginoong Hesus, pero until now ay wala pa rin naman. Tama po ba? Kaya ginagawa niya yung gusto nila. Nagpapakasaya sila, nagiging makamundo. Yung iba, sabi po dun sa pinaka-message, yung iba ginagamit nila yung authority nila para mang-abuse katulad nung naging topic nung nakaraan, di ba? So merong abuse sa authority para mamanipula sexually, financially, di ba yung napanood natin nung nakaraan? So ganun yung ginagawa ng mga iba habang yung mga wicked na servant. Ano pa yung ibang ginagawa nung mga lingkod? Yung iba naman gumagamit sila ng yung nagi-guilt tripping sila. Alam niyo, narinig niyo na po ba yung guilt tripping sa ministry? Yung ginagamit nila yung emosyon ng isang tao para mapasunod siya. Meron pong mga ganun na church na sa halip na sumunod sila dahil mahal nila si Lord, pero sumusunod sila dahil sa guilt at takot. May mga churches po na gumagawa ng ganun ngayon. Tama po ba? Nawawala na yung joy of salvation kasi kapag ganun. Yung parang sumusunod na lang sila dahil napupersa sila. Amen? Pero ang maging sa business din. Ayan, business, family, ayan. So baka mamaya ginagamit nila yung authority nila para mang-abuse. So sabi dito, verse 50, babalik ang Panginoon. Ang alipin ngayon sa araw na hindi inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Ayan. So kapag nadatan tayo na ganun yung ginagawa natin, sabi dito, bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa. At pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Doon tatangis siya at magangalit ang ngipin. Ito po yung sa impyerno na. Nakita ko nga sa English na pinasa ni Pas Eme. Sabi doon, he will cut it into pieces. Chop-chopin daw po kapag hindi kapag hindi daw po natapat yung alipin, chop-chopin daw po yung di ba? Sabi doon, he will cut it into pieces sa English. Di ba?
So, gusto niyo po bang ma-chop-chop? Ay, wala. So, ang ganda po ng verse na to na nakita natin na yung verse na to ay nagpapakita na hindi tayo talaga automatic na save. Diba? Kapag hindi tayo nadatnan ng Lord na hindi tapat, mapapahamak tayo. Maliwanag po na sinasabi dito sa verse natin. Kaya hindi po totoo yung sinasabi nung yung katuroan na OSAS. Di ba? One save is always save. Kasi kapag nadatnan ka na hindi ka tapat, di ba sabi dito maliwanag na sa impyerno tayo pupunta. Amen? And sabi nga din po dun sa message ni Pastor Warwick, ito daw po yung mga tao na, yung mga naniniwala daw po sa ganito, sila daw po yung nakakaawa daw po yung ganitong mga servant dahil sila daw po yung pinaka-foolish at self-destructive. Kasi kala nila ligtas sila, tama ba? Pero hindi naman pala sila ligtas. Amen? Marami po ngayon, ito sabi nga ni Pastora, nung mga message niya, dito sa atin, wala tayong mga persecution, malaya tayo nakakapag-share ng gospel. Tama po ba? Kaya lang, ang nangyayari po dito sa ating bansa, marami pong false teaching, false doctrine na kumakalat at marami pong tao ang naniniwala sa mga ganitong katuruan. Amen? Kaya wag po tayo basta magpapalin lang. Meron din naman po mga teaching na gumagamit sila ng Word of God. Merong supporting verse. Tama po ba? May mga ganon. Love your neighbor. Di ba? Love your, mahalin mo yung kapatid mo. Di ba? Sino gumagamit nun, nung verse na yon? LGBT, di ba? Pero maging wise po tayo. Lagi po nating i-ask ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit po yung ating great teacher na nagpapaunawa sa atin ng mga salita niya. Kasi even the Word of God ay pwedeng magamit sa maling katuruan o maling paniniwala. Kaya kung hindi po tayo aware, kung wala po sa atin yung banal na Holy Spirit, pwede tayong ma-deceive ng mga ganitong katuruan. Alam niyo po, nung pinapanood ko yung mga ganitong teaching, ang daming nag-agree. Kasi merong mga supporting verse Tama ba? Maraming sinasabi na pero pili lang. Pili lang yung mga verse na ng mga sinasabi nila. Pero kung meron tayong Holy Spirit, siya ang magpapaunawa sa atin ng lahat ng mga bagay na kahit na yung mga tinuturo na may mga supporting verse, alam natin na hindi ito dapat paniwalaan. Amen? Kasi meron tayong Holy Spirit. Kaya mahalaga na lagi po natin ina-acknowledge yung banal na Espiritu. Amen po ba? Bakit sila nagiging wicked? Bakit po nagiging wicked na mga alipin? Kasi hindi talaga nila mahal si Jesus. Mahal po ba natin ng ating Panginoon? Sabi nga, di ba, pag hindi mahal, madaling magloko. Di ba? Sa relasyon, di ba, kapag hindi ka talaga mahal ng isang tao, madali siya magloloko. Amen? Kaya po, sa relasyon natin kay Jesus, kapag hindi talaga natin mahal si Jesus, ang tendency po, magiging wicked servant tayo. Amen? Kasi talagang hindi naman si Jesus yung sentro ng buhay natin Amen? Si Jesus po ba ang sentro ng buhay natin? Mahal po ba natin si Jesus? Amen. Sabi dito, ang gusto lang nila ay kung ano yung kaya nilang ibigay according sa flesh nila. Kung saan sila komportable. Ito daw po yung mga ang tinutukoy ko po dito is yung mga wicked servant. Ang mga gusto lang nilang ibigay yung mga komportable sila, yung nasa comfort zone sila. Amen? So, ang trato nila kay Jesus ay provider lang, tagapagtustos ng kanilang mga pangailangan. Ayan. Pero yung life nila, hindi talaga nila sinasacrifice at in-offer kay Lord. Ang gusto na lang nila, kung ano yung gusto nilang makuha kay Jesus. Kung ano yung mga reward na pwede nilang magawa kay Jesus. Pero hindi sila totoong nagsusuko ng buhay nila sa Panginoon. Ganun daw po yung mga wicked servant. Wicked servant po ba tayo? Wala sumasagot. Amen. Pero minsan hindi natin napapansin na nagagawa natin yung mga bagay na to. Tama, hindi tayo nagiging aware na minsan parang ang gusto mo lang gawin is yung mga bagay na komportable tayo. Tama ba? Kung ano lang yung kaya mong bigay, ayaw mong magbigay ng time para kay Lord, yung tira-tira lang yung binibigay mo. Ayaw mong ibigay yung financial mo para kay Lord, mga ganun ba? Ayaw mong isuko yung mga bagay na pinapasuko niya. Baka po nasa wicked servant tayo. Pagka ganun po yung
trato natin kay Jesus. Kapag may kailangan lang tayo, saka tayo lalapit sa Kanya. Ganun po ba tayo? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang ganon. Amen. Sa last na po ito, number 3, magtiwala sa plano ng Diyos at sa pananaw sa kasulatan. Yan. Sabi mo ito, lahat ng sinasabi ng Diyos ay tiyak na matutupad. Sa kanyang oras at paraan, tingnan ang buhay ayon sa Biblia, hindi sa sariling pananaw. Sabi nga po doon sa Kawikaan 3, 5-6. Yan. Sabi doon, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Sabi dito po, ito daw po yung way para matagpuan natin yung sarili na natin na nasa side tayo ng Panginoon kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon. Ngayon nalaman natin yung mga salita niya. Tama po ba? Alam natin yung sinasabi sa salita niya, pero kung hindi naman po tayo nagtitiwala sa Panginoon, wala din po mangyayari sa buhay natin. Amen? Pwedeng alam mo yung sinasabi sa salita ng Diyos, pero hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Kapag ganun, wala po tayo sa side ng ating Panginoong Jesus. Kapag hindi po tayo nagtitiwala sa Kanya. Sabi dito, lahat ng sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita ay mangyayari at matutupad para sa purpose at pamamaraan niya. Minsan kasi yung way ng Lord ay hindi natin hindi natin gusto ganun, or parang mahirap para sa atin gawin. Tama ba? Kasi hindi naman masaya yung gawin yung mga pinapagawa ng Diyos. Parang gusto lang, sabi ko nga kanina, parang gusto lang natin yung mga parang pabebeng mga bagay, mga madadali lang. Pero hindi natin hindi kasi natin hindi natin matatarok yung karunungan ng Panginoon. Ang kailangan lang natin gawin ay magtiwala sa Kanya. Na kapag mga dumadaan tayo sa mga ganitong mga pagsubok or mga sinusubok tayo ng Panginoon, magtiwala lang tayo na yung mga bagay na to ay sinasabi sa Kanyang salita at gagawin niya according sa purpose niya at sa pamamaraan niya. Yan. So ano ba yung talagang purpose ng Lord? Bakit nangyayari yung mga bagay na to? Sa tingin niyo po, ano yung purpose ng Lord? Siyempre, to save us. Amen? Para iligtas tayo sa kapahamakan. Iligtas tayo sa impyerno. Nangyayari lahat ng mga bagay na to, kahit mahirap yung mga bagay na to, nangyayari to kasi gusto niyang subukin yung katapatan mo, yung pagtitiwala mo sa Kanya para maligtas ka. Amen? Kasi kung bibitaw ka agad, baka wala ka sa side ng Panginoon. Baka nakakabilang ka sa wicked na servant. Amen? Amen po ba? So, anong view? Kaya nga po yung topic natin, di ba? Through the lens of the Scripture. So, kung tinitingnan natin yung isang bagay sa view ng salita ng Diyos. Kung hindi natin tinitingnan yung salita sa salita niya, kaninong view yung tinitingnan natin? Sa mundo or kay Satanas. Tama po ba? Minsan, tuwan-tuwa tayo. Halimbawa, nakakarinig tayo ng mga ganda pa. Si Vice ganda, di ba? Ang galing niya magsalita, di ba? Parang ang ganda ng niya, yung perspective niya sa buhay, di ba? Pero yung mga view na yun ay sa mundo. Hindi naman yun yung sinasabi sa Word of God. So, maging maingat din po tayo sa mga pinapakinggan natin. Di ba meron mga humihingi ng payo, may mga segment na ganun, or podcast, di ba? Mga vlog na humihingi ng payo. Pero ang tanong, yung payo ba na ibinibigay nila sa iyo ay galing ba sa Bible? O galing lang sa sarili nilang talino o galing sa mundong ito? Amen? Di ba merong mga ganun, yung mga kaila Papa Jack, di ba yung mga ganun, yung mga humihingi ng payo, ganun. Tama naman yung nagiging payo nila, pero mas maganda kung galing sa Bible. Amen? Kasi ito yung dapat yung maging standard natin. Kasi maraming magagandang mabulaklak na salita, pero hindi naman galing sa Bible. Amen? Minsan kala natin tama dahil maganda sa pandinig natin, pero taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? So kapag nalaman natin yung mga salita ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Amen? At sa kaparaanan ng Diyos na kahit anong mangyari, magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Bilang application lang po, mabilis lang po ito, babasahin lang natin.
Sabay-sabay po nating basahin yung unang application, 1, 2, 3, go. Amen. So ako na lang po magbabasa ng pangalawa, hindi ko pala na-update to. Sorry. So sabi po sa pangalawa, yung una po kasi natin is about sa pagiging disciple natin. So sa pagiging disciple daw natin, tinatawag tayong maging tapat at laging handa sa paglilingkod. Hindi pabaya o makamundo habang hinihintay ang pagbabalik ni Jesus. Sa halip na sundin ang sariling kagustuhan, piliin nating magtiwala sa plano ng Diyos at gawing pamantayan ang kanyang salita sa araw-araw nating pamumuhay. So, ngayon naman po, paano natin mai-apply sa pagdi-disciple natin at pag-share ng gospel? Ipakita natin ang buhay na tapat, hindi makasarili at nagtitiwala sa Diyos. Kapag nakikita natin ng iba na sinusunod natin ang salita ng Diyos at nanatiling matatag, mahihikayat natin silang lumapit kay Jesus. Maging handa sa kanyang pagbabalik at ibahagi rin ang mabuting balita sa iba. Sa ating conclusion po, ito, maiksi lang to. So, sa mensahe pong ito po ay paalala na maging tapat tayo at laging handa. Huwag mamuhay ng pabaya at magtiwala sa plano ng Diyos habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus. Piliin na tumingin sa buhay ayon sa kanyang salita upang matagpuan tayong faithful at nasa kanyang panig. Amen. Gusto po ba natin matagpuan tayong faithful at nasa panig ng Panginoong Jesus? Amen. Maging standard po natin ang salita niya at magtiwala lang tayo sa kanyang mga salita. Iyon lang po sa ating mensahe. Nawa po ay meron po tayong natutunan. Praise God. Ayan. Sige, palapatuloy natin si Lord sa buhay ng ating kapatid. At si Kuya Aki. So, naano lang ako, habang nagdi-discuss si Kuya Buds nung pinaka-difference nung faithful and unfaithful servant. Nainig ba tayo? Meron lang akong nakuha na mas madaling parang description ng unfaithful servant. So, mainig kayo. Ano po i-describe ko? An unfaithful servant. Sabi po dito, ni-reveal siya ni Lord habang yun nga, nagdi-discuss si Kuya Bad. Sabi dito, ang unfaithful servant ay nagpro-procrastinate. Ayan, ano daw? Ano po ba yung procrastination? Nag-aantala. So, madaling sabi, ma-evaluate mo kung isa kang faithful servant or unfaithful servant. Kapag may sinabi si Lord, inutos yung leader natin, pinagawa sa church, ang sagot mo ay, wait lang, saka na. Ano pa? Ako muna. Yan. So, kapag pala ganun yung sagot natin, hindi, yes, Lord. Hindi, kailan ba, Lord? Sige po. Pag hindi ganun yung sagot pala natin, we are being unfaithful. Kasi nag-aantala tayo eh. Tama? Pinapatagal natin yung pagsunod sa Diyos. So yung ganun ba faithful? Kaya nga 'di ba yung nanay nagagalit sa tatay pag inutusan di ginawa. Pakiangat nga yung ano yan? Yung galon, sino yan? Si Ate Jo, yung galon na tubig. Di ba pakiangat nga, tapos pagkalipas ng 2 minuto, hindi inangat. Makita mo yung nanay, ako na nga. Tama ba? O di ba? Kasi maiinis ka, tama. Kasi inutos mo, hindi ginawa. Itong asawa ko na to, walang kaamor-amor. Tama, kasi naman yung asawa, teka lang. Nagigets? So nag-aantala. Nagigets po natin. Hindi din napapansin ganoon tayo sa Panginoon. Tapos magtataka tayo, bakit hindi natin naririnig si Lord or bakit pwede tayong maiwan pag bumalik siya dahil lang po sa procrastination. Kasi di ba yung sabi dun sa story, naglalasing, nagpa-party, tama ba ako? Yung story ng unfaithful servant. Ibig sabihin, nag-aantala siya. Mamaya na ako maglilinis ng kawan ng master ko. Di pa naman darating yun.
Tama ba? Hindi tayo napapansin, ganon din tayo. Meron tayong sakana mindset, mahilig tayong maglibang. Yan, imbis na mag-work tayo for the kingdom of God, lilibang muna ako. I'm so stressed with my life and no one understands me. Kaya naman, aalis na lang ako sa church. O kaya hindi po muna ako magmi-ministry. O kaya yun nga, pagka nahirapan tayo, nasaktan tayo, imbis na maging tapat pa tayo sa Panginoon, sige po, aalis na lang po muna ako sa ministry natin, di na lang po muna ako maglilingkod. Nagigets po natin? Sana ini-evaluate natin ang ating mga sarili, no? At ito pa, mapang-abuso. Dito ako pinaka na sa sinabi ni Kuya Bads, yung mapang-abuso talaga ang mga unfaithful servant. Kumbaga hanggang hindi nila nakikitang bumababa sa langit ba? Si Jesus Christ, hindi nila titinuan yung buhay nila. Ganon kasi yung mapang-abuso yung hanggang sa limitasyon ng pasensya. Ulit-ulit, patatawarin naman ako ni Lord. Okay lang akong gawin ko ulit. Kasi nung nakaraan naman, nagawa ko to, pinatawad naman ako. Patatawarin ako ulit ni Lord ngayon. Tapusin ko lang yung gusto kong gawin. Nagigets po natin? Hindi naman nila ako makikita. Hindi naman nila to malalaman. Yung mga ganun pong mindset, di natin napapansin, we are abusing God's grace. We are abusing God's love. At ang resulta, hindi mo napapansin, isa ka ng tamad at hindi tapat na alipin. Pwede namang nung una talaga ang sipag mo sa Diyos Pero nung nag-start tong maging mindset natin at gawin natin, nalayo tayo sa Panginoon. Kahit umaattend ka ng church, pero ganito ka, yung mindset natin, tayo po ay nagiging hindi tapat, unfaithful sa Panginoon. Evaluate po natin yung sarili natin, no? Pero alam nyo ang mabuti, naalala ko ang magandang balita, naalala ko yung sinabi ni Brother Warwick nung Sunday. Naalala nyo yun, dinescribe ni Brother Warwick ang isang faithful servant. Di nyo naalala? Di nyo ba na-gets? Joke lang. Di nyo ba narinig yung sinabi niya? Sabi ni Brother Warwick, ang tapat na lingkod ay hindi yung hindi bumabagsak. Kasi walang lingkod ang perfect. Walang lingkod ang hindi nag-wave ang pananampalataya. Lahat tayo dumaan doon. Pero ang tapat na lingkod ay ang bumabagsak, nagwe-wave, pero tatayo agad. Hindi siya nag-aantala. Hindi siya nagme-me time forever. Tumatayo, bumabalik siya agad. Amen po. Sa mga nasa online, kung may nakikinig sa inyong ganun, kung feel mo nalayo ka sa Lord, napili mo yung sarili mo, napili mo yung work, mundo, kahit dito sa atin, kahit physical kang nandito sa church, pero alam mo yung heart mo, hindi na pinipili si Lord. Ngayon, mag-repent tayo. And piliin nating bumangon. Kasi buti na lang di pa bumabalik si Lord. Meron ka pang pagkakataong maging tapat ulit. Tama po ba? Kasi ulitin natin ang mananatiling tapat lang talaga hanggang sa wakas. Yung maliligtas at tukunin ng Panginoon. Amen po. Kaya ito tinuturo. Amen. And nagustuhan ko lang din yung sinabi kanina ni Kuya Bads. Sabi dito, paano tayo makakapanatili ayon sa view ng Scripture? Kasi di ba yung title natin is Through the Lens of the Scripture. So ibig sabihin, kung tayo ay magdedesisyon, kung tayo ay magre-respond sa mga sitwasyon, ano daw dapat ang basihan? Akala ko si ChatGPT. Kasi madalas tayo pag magdedesisyon, di ba, ChatGPT, masakit yung gulugod ko, anong meron. Di ba? Si ChatGPT yung tinatanong natin. Pero dapat through the Scripture. And paano yon? Yung nakuha ko kanina, sabi ni Kuya Bads, mahalin daw natin talaga si Lord. Kasi kapag mahal natin si Lord, mahirap talagang magloko, di ba? Pero alam niyo, may gusto akong idagdag doon. Tama yon.
Yun din yung ina-apply ko. Pero meron ako na napakinig ang isang podcast kay John Bevere. Kilala niyo si John Bevere? Yung author ng Undercover, yung assignment natin sa Destiny Class. Meron siyang in-interview na isang mega church pastor. Ito ay way back 1995 na nag-commit ng adultery for 10 years. Pinatawag siya sa prison para interviewin yung lalaking to. Si Jim Baker po yung pastor na in-interview niyang adultery, sexual immorality. Sabi ni John Bevere kay Jim Baker, sino ulit si Jim Baker? Yung masamang pastor. Yung si John Bevere yung nag-interview si John Bevere. Nag-commit ng adultery? Wag. Hindi osa si John Bevere. Maganda siyang preacher. Ulit. Si John Bevere yung nag-interview. Si Jim Baker yung in-interview o yung gumawa ng kasalanan. Sabi ni John Bevere kay Jim Baker, Jim Baker, kailan mo napagtantong hindi mo na mahal ang Diyos? Kaya mo pinagpatuloy ang kasalanan mo. Alam niyo kung ano yung sagot ni Jim Baker? Sabi niya, mahal ko ang Panginoon hanggang ngayon. Hindi daw nawala yung pagmamahal niya sa Diyos. Sabi niya, but I don't fear Him anymore. Hindi ko na siya kinatatakutan. We can love God na hindi tayo takot sa Kanya. At pag yung takot, yung fear of the Lord, pag yun yung nawala, kaya mo talagang umattend sa church habang nagkakasala. Kaya I pray, ito po yung nilid sa akin ni Lord, no? Na let's love God with fear and trembling. Yun yung sinabi ni Lord sa verse eh. Ingatan natin ang ating kaligtasan with fear and trembling. Kaya pala kailangan ng banal na pagkatakot sa Diyos. Kasi pag nawala yung takot natin, pwede tayong maging kampante sa pagkakasala na akala natin tapat pa tayo, pero hindi na pala. Amen po. Let's fear the Lord. Hindi dahil takot kang mapunta sa impyerno, pero dahil Diyos siya. Dahil makapangyarihan siya. Amen po. Magkaroon tayo ulit ng awe. Yun yung sa English eh, awe of God. Pagkamangha, pagkatakot sa Diyos. Para every time na may iisipin ka, pag may fear of the Lord ka, mag-stop ka eh. Hindi ko ito gagawin. Ay, kita ko ng Diyos. Hala, hindi ko ito sasabihin. Hindi ako kalulugdan ng Diyos. Tama. So, saan ka babalik? Sa scripture lagi. Sa pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. If we love the Lord and we have the fear of the Lord. Amen po. Sana na-encourage kayo doon. Actually, kapag may pagkakataon, gusto ko yung mas-expound sa inyo kasi ako, binago ko nung preaching na yon. Nakuha kong bilhin yung libro niya, basahin ko agad yung libro niya dahil ako rin, noon ko lang na-realize na oo nga, no? Pwedeng mawala yung banal na pagkatakot natin sa Diyos kahit na-active tayo sa church. Pero thank you, Lord, for this message kasi ayaw mo kaming hindi maging tapat sa'yo. Kaya ginigising mo kami. Amen. Kaya nire-remind tayo ni Lord sa ganito. Amen po. So be faithful now. Amen. Hindi na bukas, hindi na siya ka na, hindi na kapag nakita ko nang bumabagsak ang bulalakaw. Saka ka magkakaroon ng takot at magmamahal sa Diyos. Hindi. Be faithful now. Kasi pwedeng dumating si Jesus now. Kaya be faithful now. Huwag na nating hayaang grumabe pa, tumindi pa, saka pa tayo matauhan. Amen po. Paitabi yung katabi, kapatid. Maging para tayo ngayon. Mamuhay tayo. Ayon sa salita ng Diyos ngayon. Amen. Sige po tayo po itumayong lahat at tayo po yung manalangin.
Sige po tayo po yumuko. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, patuloy na lumalapit kami sa iyo, God. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Kung na-evaluate po natin yung ating sarili kanina, pwede po tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Kung alam natin na naging unfaithful servant tayo, nagawa nating mag-antala, mapang-abuso tayo sa biyaya ng Diyos. Hindi na tayo takot sa Kanya. Humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Lord, forgive us. Kung masyado kaming naging mas self-centered, Panginoon, mas worldly-centered, O God. Imbes na love-centered mo, imbes na fear-centered mo, Panginoon. Sorry, Lord. Imbes na scripture-centered, O God, patawarin niyo po kami. Tawarin mo kami, Lord, kung naging social media-centered kami or anumang naging kaabalahanan namin for the past week, O God. Forgive us, O Lord. In Jesus' name. Hallelujah. And thank you, Lord, for this chance na bumangon. Chance na bumawi, Panginoon. Chance na maging tapat kami ulit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, that you are a God na nagbibigay sa amin ng second chances, O God. Hindi lang second, Panginoon, pero maraming chances, O God, hanggang sa bumalik ka. Salamat, Panginoon, na patuloy yung pag-reach out mo sa bawat isa, Panginoon. Dahil gayon na lamang yung pag-ibig mo sa amin, O God, na hindi mo hahayaang walang warning. Hindi mo hahayaang hindi namin malaman, Panginoon, yung dapat naming gawin hanggang sa bumalik ka, Panginoon. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Jesus Christ. And Lord, sa oras na to, help us, O God, to commit ourselves, to commit and to surrender, O God, ang aming mga buhay talaga, Panginoon, sa iyo in Jesus' name. Help us, O Lord, to obey you kahit na mahirap. Help us, Lord, to obey you immediately, Panginoon, kahit na marami kaming kailangang gawin para sa sarili namin, para sa family namin, O God. Lord, help us to put you first. Talagang first, O God, above everything else. In Jesus' name, O God. Help us, O Lord, to deny ourselves, O God. Take up our cross daily and follow you, O Lord. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord, help us, O God, na every moment of our life, maging aware kami, Panginoon, sa salita mo, O God, at marinig ka namin, Panginoon, in Jesus' name, at masunod ka namin, O God, ayon sa iyong conviction sa amin, O Lord, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil may binabago kang puso sa oras na to. May binabago kang isip sa oras na ito in Jesus' name. Kung meron man sa atin yung may kailangang gawing desisyon, meron sa ating merong big decision na kailangan kang gawin, and you are torn, sinasabi sa iyo ng Panginoon, unahin mo ako. Ako ang piliin mo, yun yung gawin mo. In Jesus' name, may kinakausap si Lord sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for your guidance, O God. Thank you, Lord, sa light, O God, sa aming path, O Lord. Hindi mo kami hinahayaang lumakad sa dilim. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. I pray, O God, na after this service, Panginoon, makapanatili kami, makapagpatuloy kami, O God, na makapamuhay ayon sa iyong salita, Panginoon, in Jesus' name. Lord, alisin mo yung tiwala namin sa AI, alisin mo yung tiwala namin sa mundong ito, Panginoon, in Jesus' name. Pero lalo naming ilagak yung tiwala namin sa iyo, sa pananalangin, sa salita ng Diyos, sa pag-aaral, Panginoon, ng salita ng Diyos, in Jesus' name. In Jesus' name, O God, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Salamat, Panginoon. And nagde-declare ako, O God, ng mga disciples, Panginoon, na patuloy ka na
pipiliin hanggang wakas, Panginoon. Pipiliin na magtiis, mag-endure, mag-suffer, Panginoon. Kahit na dumating pa yung persecution physically dito sa Pilipinas, Panginoon. In Jesus' name, Lord, give us that faith, O Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon. And thank you, O God, that we have this hope, Panginoon, na babalikan mo kami. Totoo ang iyong salita, Panginoon, na babalikan mo kami. Kaya our faith is not in vain, O Lord. In Jesus' name, hallelujah. Thank you, Lord. Lord, tulungan mo kami na laging magkaroon ng galak, Panginoon, sa aming pagsunod. Hindi napipilitan, Panginoon, pero laging may excitement, Panginoon. May galak, may willingness, Panginoon, sa pagsunod sa iyo dahil naglilingkod kami sa buhay at totoo na Diyos. Hallelujah, in Jesus' name. At higit sa lahat, O God, cultivate in us the fear of the Lord, O God, in Jesus' name. May we always stand in awe of you, O God, in Jesus' name. Lord, wag niyo po kaming hayaan na mawala yung takot namin sa iyo, Panginoon. Kung takot kami mawalan ng pera, takot kami maaksidente, takot kami sa mga bagay sa mundong ito, Panginoon, maging mas higit kaming takot na mawala ka sa buhay namin. Mas mahigit kaming takot sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. I cover this prayer with your blood, O Lord. And we continue to pray, O God, for other people. Sa oras na to, patuloy niyo po kaming gamitin para sa iba pang mga kaluluwa. Sige po, let's continue to pray for other people. Pangunahan po tayo ni JD. Sige po, tayo ay patuloy na manalangin para sa ibang tao din. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa mensahe mo na ito, Panginoon, na pinakita mo sa amin kung gaano kahalaga, Panginoon, yung maging faithful, Panginoon, sa mga oras na to at sa mga darating pang panahon. At sa oras din na to, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon, upang maging kagamit-gamit kami, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, upang patuloy na sila ay maabot, Panginoon, dahil ang puso mo ay nasa kanila rin, Panginoon, at hindi mo nais na sila ay mapahamak, Panginoon. I pray, Lord, sa oras na ito, sa bawat desisyon na gagawin namin, Panginoon, ay patuloy na nakakalugod sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. I pray, Lord, na talagang maging disciples mo kami, Panginoon, sa mga oras na ito, in Jesus' name. Natayuan namin yung pagkatawag mo sa amin, in Jesus' name. Magkaroon kami ng heart, Panginoon, sa ibang tao na aagaw ng kaaway, Panginoon, na pinangahawakan ng kaaway, pero naniniwala kami, Panginoon, sa kapangyarihan na ibinigay mo sa amin, Panginoon, ay kaya din nilang makalaya, Panginoon, sa gawa ng kaaway, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. And I pray, Lord, sa mga puso, Panginoon, na to, ng bawat isa na narito, Panginoon, maging nasa online, Panginoon, yung mga tao nais mong maabot, Panginoon, ng iyong salita. I pray na kami ay maggamit mo para sa kanila, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat, Lord, maging sa mga taong nais mo na mabahagian namin, Panginoon. Ano man yung takot, Panginoon, na maaaring gumugulo sa bawat isa, Panginoon, upang mapigilan, Lord, yung pagbahagi ng iyong salita. I pray, Lord, na mas ipagkatiwala ito sa iyo in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. At gayon din, Panginoon, I pray, Lord, na i-ready mo din yung mga puso at isip, Panginoon, ng taong nais mo na makakilala sa iyo. Ikaw lamang po yung tanging babago sa kanila, Panginoon. Kami lamang naman po ay gagamitin mo para sa kanila, Panginoon. Naniniwala kami sa kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, na sila'y mababago, hindi dahil sa amin, kundi dahil ikaw yung kumilos sa kanila, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. And I pray, Lord, na mas maraming magdiwang, Panginoon, ng mga anghel dahil maraming tao, Panginoon, ang tatalikod sa kasalanan, magsusuko ng buhay sa iyo, Panginoong Jesus. In Jesus' name, hallelujah. Patuloy, Lord, na gamitin mo yung church na ito upang marami pang maabot, Panginoon, na kaluluwa na uhaw, Panginoon, sa katotohanan. In Jesus' name, hallelujah. Patuloy, Lord, Panginoong Jesus, ikaw yung mataas sa buhay ng bawat isa. Help us, Holy Spirit, na maging banal, Panginoon, na mag-obey in Jesus' name upang maging maabot pa yung mga kaluluwa, Panginoon, na nawawala sa mga panahon na ito at lalo na sa muli mong
pagbabalik, Panginoon, ay makasama rin namin sila. In Jesus' name, hallelujah. Salamat, Lord. Ikaw nga po at ang iyong kapangyarihan ng kumilos sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Doon na po natatapos ang ating Disciples Night. God bless po sa mga nasa online. Ayan. So, sige po sa mga Di pa ba bayaan? Pangako